Negativity is much louder than positivity. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. At makikita po natin yan sa ating mundo ngayon. Mas malakas naririnig natin sa balita, sa social media, ang masama, ang bad news, kesa sa good news. Ang mabuti, tahimik at madalas hindi mo man mapapansin. Kamukha po, pag pinutol mo ang puno at bumagsak, maririnig mo yan, malakas. Pero pag tumutubo ang halaman, hindi mo man minsan napapansin, hindi mo man madalas naririnig. Pag may sakit ang tao, naririnig mo, siya ay nagrereklamo at dumadaing. Pero pag wala naman sakit ang tao, tahimik lang siya. Di po ba? Pag sinisira mo ang isang bahay, maririnig mo napakaingay. Pero pag ginagawa na ang bahay, hindi masyadong maingay, tahimik lang. Alam na alam mo merong aksidente sa daan, may ingay ang banggaan. Pero pag walang aksidente, tahimik lang na dumadaan. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. Pero hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan ang masama kesa sa mabuti. Amen? Meron din lakas ang kabutihan. Nakatago lang yan. At tayo ay hinahamon ng Diyos ni Jesus na ipakalat natin ang kabutihan. Dahil sinasabi niya sa Ebanghelyo, magsimula nung kagawa ng mundo, ano ang naipakalat? Ano ang lumaganap? Ito ay ang kasamaan. Magsimula dun sa magkapatid, si Cain at si Abel, meron ng away, meron ng patayan. Hanggang noong ginawa ang templo, mismo ang isang pari, si Zacarias, pinatay na mga tao, pinagbabato sa loob ng lugar sambahan. At tingnan nyo naman po, itong si Jesus, siya nang gumagawa ng tama, nilalapit niya mga tao sa Diyos, nililinis din niya ang templo, tinutuwid niya ang baluktot na pag-iisip ng mga Pariseo at Eskriba, pero sila pa ang galit. Sila pa ang nagplaplano paano siya patayin. My dear friends, negativity is loud and negativity is spread throughout all the world until today. Mag-ingat tayo. Pag ang kasamaan, siya ang naghahari dahil nakakahawa yan. Pag nag-aaway ang mag-asawa, hindi mo maiwasan pati ang mga anak na dadamay, apektado. Pag mainit ang ulo ng boss, pati din ng mga empleyado, nai-stress. Pag meron nag-aaway sa isang bansa, lahat din ng mga bansa nakikisali. Kaya nga meron tayong pandaigdig na gera o world war. How can we stop the spread of the loudness of negativity? It starts with us. Nag-uumpisa sa atin. Kailangan tayo mismo maging positibo, maging banal, maging mabuti. You can change others by changing yourself. Yung kasabihan nga ay, be the change that you want to see. At paano ba maging positibo? Sa gitna ng napakaraming negatibo na nangyayari sa ating mundo, simple lang po. Kasing simple ng ABC. Ang tawag ko po dyan ay the ABC of being positive. A means you should affirm yourself. A means you should attach yourself to God. Paano maging positibo? Unang-una, sa pagbibigay ng mabuting salita sa iyong sarili. Sa pagkikilala na ang sarili mo ay may kabutihan at may kagandahang loob. Bakit po ba tayo nagiging negatibo minsan? Dahil sa ating tingin sa ating sarili. Tayo ay nagiging negatibo dahil nakikinig tayo sa mga negatibong tumatakbo sa ating kaisipan. Pagkagising natin, napakahalaga, dapat sabihan mo ng maganda at mabuting iyong sarili. Napakarami kasi pagkagising pa lang, anong sinasabi? Buwisit na buhay na ito. Napakahirap naman ng buhay. Nakakatamad naman. Ito na naman, puro problema. Ayaw ko na.
My dear friends, you can never be positive if you listen to the negative voices in your head. If you want to be positive, then say something positive to yourself. If you want your life to be positive, then affirm your life as a blessing. Kagising mo pa lang, magpasalamat ka na sa Diyos. Habang nakahiga ka pa lang, hindi ka pa tumatayo sa iyong kama, sabihan mo ang iyong sarili. Kaya mo yan. Masipag ka. Pagkatingin mo sa sarili mo sa salamin, bakit hindi mo naman sabihan na mabuti ang iyong sarili? Pwede mo naman sabihan ang iyong sarili na, ang ganda mo naman, ang gwapo mo, alam mo, matalino ka, you are resourceful, talentado ka, maabilidad ka. Alam mo, kahit na nahihirapan ka, kinakaya mo, kaya mo pa rin yan. Say something good to yourself. At kung tayo ay nahihirapan sa pagsasabi ng mabuti sa ating sarili, the other A is, you should attach yourself to God. Idikit mo, ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos. Kaya nga meron tayo mga dasal. Pag tayo'y nagdadasal, hindi lang tayo humihingi, tayo'y nakikiugnay muli sa Diyos. Kung gusto magkaroon ng buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng buhay. Kung madilim ang iyong buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng ilaw, ng liwanag ng iyong buhay. Try it. When you pray, try to meditate on the words. Wag lang tayo magmadali sa ating pananalangin ng Ama namin. Say the Our Father slowly. Feel it in your hearts. Kung kaya mo pa nga, mag-memorize ka ng mga kanta ng Salmo sa Biblia. Banggitin mo Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagpaulit-ulit mo, sinasabi, binabanggit, inaalala sa iyong isip, di ba? Mawawala lahat ng pag-aalala. Hindi mo maririnig ang ingay ng negativity, ng kasamaan. That is the first one. A, affirm yourself. Attach yourself to God. B, be firm in your values, in your principles. Pag wala kang paninindigan, ay ikaw ay madaling babagsak. Mawawala ka, makukuha ka, madadala ang iyong emosyon sa masama. Napakarami po na humihingi ng payo sa akin. Father, anong gagawin ko dito sa aking asawa? Father, anong gagawin ko dito sa aking anak? Father, anong gagawin ko? Wala pa akong trabaho. Father, anong gagawin ko dito sa aking biyanan? Pero, imbis na bigyan ko po sila ng sagot na dapat nilang gawin, ang palagi kong sinasabi, tinatanong, ano ba ang iyong paninindigan? What are your values? Dahil yan ang dapat pinagmumulan ng iyong pinipili, ng iyong pagdedesisyon. Bakit mo hihiwalayan ang iyong asawa? Ano ba ang iyong pananindigan? Di ba nung kinasal kayo, nangako kayo na magmahalan kayo? If your value, if your principle is love, then you should make your decisions out of that value, out of that principle. Dahil magkakamali tayo sa ating mga ginagawa kung wala tayong mga paninindigan at prinsipyo sa ating buhay. Kailangan meron tayong angkla sa buhay. Dahil ang buhay ay madaming mga unos, madaming mga bagyo, maraming mga problema. Kung wala kang angkla, ikaw ay susunod, ikaw ay mawawala, ikaw ay tatangayin ng mga problema, ng mga suliranin, ng mga negativity sa iyong buhay. Kailangan natin yan. So, kahit na nagbibisyo, matigas ang ulo ng iyong asawa, your principle is, your value is love. Remain in that, you will become positive. Kahit na naghihirap ka, marami kang utang, but your value and your principle is sipag, perseverance. Magtatagumpay ka, makakaraos ka. Kahit na sinisiraan ka ng ibang tao, but your value is humility. Magpapakumbaba, you will be blessed by God. Manatili kang matatag sa gitna ng mga kasamaan. Be firm, and that is one source of your positivity. Pero kahuli-hulihan, letter C, cut off negative people in your life. Alisin mo, umalis ka sa mga taong masasama ang ugali, masasamang magsalita, masamang magtrato sa iyo. Dahil kung sinasaktan ka ng iba, hindi ka lalago.
Mahirap maging masaya kung merong taong nagpapalungkot sa iyo. Amen? Kailangan mo ang kapayapaan. Kailangan mo umalis sa mga taong ito. Put a distance between you and the negative people. Diba? Kahit naman po ang halaman, kung palaging pong pinipitasan, kung palagi pong inaalisan ng mga dahon, hindi tutubo yan. Kung hindi ka makaalis physically, remove yourself internally, spiritually, intellectually. Kahit man lang sa iyong isip, alisin mo yan. Yan negative na tao niya yan sa iyong buhay. Para tumubo ka, para lumago ka. Kahit naman ang ating Panginoon, di po ba? Pag nagiging negatibo na at masama ang mga kaaway niya, hindi siya nananatili. Umaalis siya. Dahil pag nananatiling ating Panginoon sa mga negatibong tao, hindi daw siya nakakagawa ng mga himala. Gusto natin makagawa ng himala sa ating buhay, then cut off negative people in your life. And see, when you distance yourself from negative people, beautiful things start to happen. Tandaan po natin yun. Pag umalis ka at tahimik ka lang, makakagawa ka ng mga magaganda, nakakamanghang bagay sa iyong buhay. Hindi naman po mahirap ang pagiging positibo. Nahihirapan lang tayo dahil una, hindi natin sinasabihan na maganda ang ating sarili. Dahil tayo ay nakalayo sa Diyos. Nagiging negatibo tayo dahil wala tayong sariling paninindigan. Nakakalimutan natin ang ating mga values. Ano ba dapat ang ating mga tunay na ipaglaban sa ating buhay? Pero pangatlo, kaya hindi tayo nagiging positibo ay dahil hindi tayo makalayo-layo sa mga taong negatibo. Follow the ABCs of being positive. Start today, affirming yourself, attach yourself to God, be firm with your values, with your principles, and cut off your life from negative people. Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Huwag natin sayangin sa masama. Dahil ang tuwa ng Diyos ay nakikita niya tayong positibo, natutuwa at masaya. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng bagong mag-asawa sa matagal nang nagsasama? Paano mo malalaman sino yung mga newlywed dun sa mga old couples? Pansinin niyo po, yung bagong mag-asawa, naghahalikan pa. Amen? Kahit na minsan pakipot pa yung babae. Ginahalikan ng lalaki, anong sasabihin po ng babae? Ano ba? Diba? Pero pag matagal na po sila nagsasama, pag hinalikan ng lalaki, ano po sasabihin? Diba? Nakakaya. Hindi po ba? Yung bagong mag-asawa, nagyayakapan pa. Nag-holding hands. Nakukuryente pa. May kilig. Pero pag matagal na pong nagsasama, nag-holding hands pa ba? Niyayakap po yung misis niya, inaalis, ayaw. Ang init-init, bakit kayo mayakap? Ganyan po yung sinasabi. Pag bago mag-asawa, tignan niyo po. Kahit na hindi po magsabi yung babae, binibigyan ng pera. Amen? Tinatanong pa nga ng lalaki, honey, may pera ka pa? Wow, sana all. Pero pag matagal na po nagsasama, ano po nangyayari? Wala na nagsasalita. Hindi na po nagtatanong. Bakit? Kasi yung babae agad kinukuha na yung pitaka ng lalaki. Hindi po ba? Bakit po ganon, no? Pag nag-umpisa yung relasyon, napakasaya. Pero habang tumatagal, pumapait, bumibigat, nagiging malungkot. Pag umpisa ang relasyon, parang wala kayong problema. Pero habang tumatagal, mga maliliit lang na bagay, pinag-aawayan niyo. Why is it in love, which is positive, becomes negative through time? Kahit na isang utos po yan sa Biblia, to love, that is our primary goal. That is our objective. At ito nga po, galing na sa ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mong kapwa mo, mahalin mo sarili mo. Pero, tingnan niyo po, itong mga Pariseo na kung saan alam naman nila
pero hindi nila ginagawa. Napaka-negatibo nila sa ating Panginoon. May mga taong gustong lumapit sa Diyos, pero pinapahirapan ng mga pare, ng mga nakakatanda, nito mga Pariseo. Ano ang nagiging problema pag nagiging negatibo na ang pag-ibig at pagmamahalan? Sa tingin ko po, meron 3 N na nagiging dahilan. And we have to remove this 3 N that causes our love to become negative. Ano po yon? Una, pag palagi kayong nakatingin sa problema, yan, magiging negatibo ang inyong pag-iibigan. Pag honeymoon stage, pansinin niyo po, bakit masaya kayo? Kasi hindi niyo muna iniisip yung problema. Iniisip niyo lang yung bawat isa. Paano kayo mag-i-enjoy? Saan kayo magde-date? Paano kayo maglalakwatsa? Anong gagawin niyo? Palagi mong kino-compliment yung asawa mo. Siya lang ang pinapansin mo, siya lang ang tinitignan mo. Natatapos ang honeymoon stage, yung tuwa, yung tamis ng pagsasama, pag nawawala na yung tingin mo sa kanya. Pag naiisip mo na yung mga babayaran, yung mga utang, yung iyong biyenan, yan, nagiging maasim na ang inyong pagsasama. Di po ba? At ganyan din, pag hindi ka makapag-move on sa nakalipas, dahil sigurado, meron kayong mga arguments, meron ng pagsisinungaling, meron ng mga away, hindi pagkakaintindihan. Pag hindi ka pa makapag-move on doon, magiging mahirap ang inyong samahan. Kaya nga po, inuutos sa atin ng ating Panginoon, see, that when you love, you need your whole mind, your whole heart, your whole soul. Hindi ka pwedeng hati-hati. Dahil pag ang isip mo nasa kinabukasan, ang puso mo sa nakaraan, mahihirapan ka. You only need to be present, my dear friends, to enjoy this life, most especially to enjoy loving, to bring back positivity in your love. Tanungin ko po kayo, kung kayo po ay paghuhugas ng pinggan, isang pinggan lang, mabigat ba ito o madali? Madali lang, di po ba? Pero habang inuhugasan mo, bigla-bigla, dinadala nila, tinambak nila, itong mga sunod-sunod na pinggan, sinabihan ka, 99 yan. Kahit na yung isang pinggan bumibigat na. Because you have already burdened yourself with thinking. You only need to live today. Enjoy every moment with your loved one. Amen? Be present with God. And see your experience of love will become joyful and sweet. Hayaan niyo muna po yung mga problema na paparating. Wala pa naman yan eh. Kalimutan mo na yung nakalipas. Baon mo na yan. Yan yung nakakabigat sa iyo. Ang mahalaga yung ngayon, ang pinakatotoo, yung ngayon. Kung mabubuhay lang kayo, nakatingin kayo sa inyong mga minamahal, ngayon, magiging masaya kayo. Amen? Pangalawa, nakasarang pagmamahal. Yan yung nagiging dahilan bakit negative ang ating pag-iibigan. Nung ako po ay pinalad na makapunta sa France, sa Paris, habang kami po ay namamasyal, I noticed something. Pag napapadaan po kami sa mga tulay, nakita ko, bakit ang dami po nagkalat yung mga padlock. Kahit saan po ako makatingin, mayroong padlock nakasara. At nagtanong po ako dito sa aming guide, bakit pinapadlock nyo yung mga tulay nyo dito, ninanakaw ba? Hindi lang isang padlock, o hindi, napakarami, nakakalat sa buong syudad. At kwento po ng guide namin, naging tradisyon daw po ng mga pumupunta doon sa Paris. Dahil po ang Paris, isang destination ng mga lovers, honeymooners, mga mag-irog. Nagdadala sila ng padlock, inilalagay sa tulay as a symbol of tying the knot, kumbaga. Doon nila sinasara yung kanilang pagmamahalan. Ang ganda po, no? Pero alam niyo po ba, merong balita doon. Noong 2015, yung pinakasikat na tulay, ang tawag po ay Pont de Sa. Sumobra po yung mga padlock kinabit nilagay na mga turista. Biglang nag-collapse. Nasira, bumagsak sa sobrang bigat. At napaisip po ako, pero sinasabi ang Panginoon sa atin, bakit hinayaan niya bumagsak yung tulay na yon? Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi dapat nakasara. Amen? True love should be open and free. Mag-ingat po kayo kung sa bahay, nakasara kayo sa bawat isa. Dahil dalawa lang ang lugar sa mundo
ang sinasara nila at ayaw nilang magpalabas ng tao. Ano po yung dalawang lugar na yon? Una, mental hospital. Pangalawa, kulungan. Mag-ingat kayo pag ang relasyon nyo sarado na. Dahil una, nakakasira yan ng ulo. Amen? Pero pangalawa, nagiging mga prisoners o nakakulong na lang kayo sa bawat isa. Kaya nga ang ating Panginoon, sinasabi niya, maging bukas palad kayo. One symbol, one sign that you truly love is to give freedom to your loved ones. Di po ba? Kahit naman po yung aso, kung palagi mong niyayakap ito, baka masuffocate. Kaya nga kinakagat ka eh. Kung ang halaman palagi mong hinahawakan, hindi tutubo ng mabuti yan. We need to give space to our loved ones. We need to give them freedom. Kaya nga ang Diyos, sabi, isa sa mga pinakamahalagang regalo binigay niya sa tao, Kalayaan. Kahit na magkamali ang tao, hinahayaan ng Diyos. Kasi tao tayo, hindi tayo robot. Tandaan niyo po yan. Bakit nagagalit yung mister mo? Baka naman, puro bawat segundo, minuto, tinatawagan mo. Nagtatrabaho. Hindi makapagtrabaho ng mabuti. Hinahanap mo na ginagawa mo. Sino yung kausap mo? Sino yan? Bakit meron kang babae kasama sa Facebook? Sino yung nasa picture na yan? Kahit sino naman po maiinis. Hindi po ba? Alam mo kung talagang mahal ka ng asawa mo, bantayan mo't hindi, uuwian ka niyan. Ikaw ang palagi niyang pipiliin. Pero kung pinipilit mo siya na manatili, talagang ayaw ka niya. Saan lang ibig sabihin? Hindi ka niya mahal. Dahil ang tunay na pagmamahal malaya, nakakabigat, napakahirap. Nagsasama kayo at napipilitan ka na lang. Di po ba? Give space to people that you love. You would see that love will become more joyous and positive once again. Dahil pag binigyan mo ng puwang yan, uusbong, lalaki, mamumunga. The third N, nagsasariling pagmamahal. Lahat po tayo marunong tumanggap. At wala naman taong ayaw na makatanggap. Hindi po ba? Pero hindi lahat ng marunong tumanggap ay marunong magbigay. Ang tunay na nagmamahal, marunong magbigay. Pero tandaan niyo po ito, kahit na pagkabait-bait ng isang tao, kahit na isang tao puno ng pagmamahal, nagbibigay na sobra-sobra, napapagod din yan. Nagsasawa din yan. Nauubusan siya. Hindi makakapag-survive ang tao kung palagi lang siyang give ng give. Gusto mong palaging mag-give yung tao, mag-give ka din sa kanya. Kaya nga ang totoong pagmamahalan, it is a give and take. Huwag mo naman uubusin yung tao. Di po ba? Ang tunay nagmamahal, hindi niya mapipigilan na siya ay magbibigay. Pero sana naman kung nabigyan ka, matuto ka naman magsukli, magbalik, magganti ka naman ng mabuti at maganda.
kung hindi mo kayang ibalik yung kagandahan ng loob ng iba, listen to this, my dear friends. At least don't hurt the person that love you. Di po ba yan yung malungkot na kwento? Ang dami mga tao sobra-sobrang magmahal. Pero ano yung balik sa kanila? Tira-tira. Kaya nga, hindi mo masisisi ang tao pag sumusuko na sa kanyang pagmamahal. Gusto nyong maging masaya yung pagmamahalan nyo? Marunong naman kayong magbigayan. Amen? Ano naman ang maibibigay natin sa Diyos? Perpekto na ang Diyos. Meron. Yun lang mahalin natin yung ating kapwa. That is enough for God. Dahil sabi nga ng Diyos, when you give to the poor, you lend to the Lord. Sabi po ng Biblia yun, when you give to the poor, you lend to the Lord. At diba pag nagpapahiram ka, may tubo, may interest. Di naman pwedeng nagpahiram ka ng piso, piso din ang balik sa iyo. Kahit na ilang centavos lang ang interest. Kaya nga pag tumulong ka sa mga mahihirap, ang balik sa iyo, hindi lang yung binigay mo, sobra-sobra pa. Gusto mong pagpalain ka, umpisan mo sa pagtulong ng mga nangangailangan. Umpisan mo, tignan. Sino ba? Yung mga nakalapit sa iyo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, baka kapatid mo. Sino nangangailangan ng tulong? If you want to be blessed, start by blessing others. Kaya nga, ang mga mapagbigay, sila ay busog. Binubusog ng Diyos. Yung mga marunong magbigayan, sila yung tunay na napupuno. 3 N, alisin po natin sa ating buhay. Saan ka guilty dyan sa 3 N na yan? Nakatingin ka ba palagi sa problema? Hindi dyan sa iyong minamahal? Nakasara ka ba? Yung isip mo, binabakuran mo ba yung iyong minamahal? Di mo siya binibigyan ng kalayaan? O baka selfish ka because there is no place for selfishness in love? Pagdasal po natin, naway maalis natin ang 3 N na ito para ang ating pagmamahal at pag-iibigan maging positibo, maging masaya at maging payapa.